Idaraos na po bukas, March 14, ang special elections sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Iyan ay upang maghalal ng papalit na kongresista dahil sa pagpanaw po ni dating Representative Romeo Acop Jr. ng December 20 ng nakaraang taon. At para pag-usapan ang mga paghahanda ng Commission on Elections para sa Idaraos bukas, makakausap natin this morning ang mismong chairman ng COMELEC. Walang iba kundi si Chairman George Erwin Garcia. Good morning po sa inyo, Chairman Garcia. Maraming salamat for joining us this morning. Magandang umaga, Ma'am Ani, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, this is my first question. Thank you very much, Chairman. Ito yung unang tanong namin. All set na po ba ang COMELEC para sa Idaraos na special election bukas dito sa 2nd District na Antipolo? All systems na po, Ma'am Ani, ang ating halalan para bukas. At alam niyo po, noong nakarang araw, pinlansya natin kung may mga ilang panggusot. So far po, Ma'am Ani, wala tayong na-encounter na major problems or major issues. Maayos po at matiwasay naman yung naging paghanda at yung kampanyahan na nangyari mula po February 12 hanggang kahapon po, hanggang ngayon, siyempre, March 13. At therefore, inaasahan natin na magiging maayos din naman yung pagboto ng mga kababayan natin bukas dyan po sa ikalawang distrito ng Antipolo. Okay, Chairman George, ilan po ba ang mga botante diyan sa 2nd District ng Antipolo at ilan po ba ang voter turnout na inaasahan po ng COMELEC? Ma'am Ani, isa po sa pinakamalaki sa buong bansa ang distrito ng Antipolo, yung ikalawang distrito. Yan po ay may kabuuang botante na 252,763. Ibig sabihin, ganun kadami ang ina-expect nating boboto. At yan po ay 8 barangays na meron pong more or less 348 na presinto sa buong ikalawang distrito. Sa ating pong karanasan, pagka po special election o kaya mga plebisito, hindi ganun kataas ang bilang ng mga botanteng bumoboto. Although bukas po ay declared na walang pasok, a special non-working holiday sa ikalawang distrito ng Antipolo, kaya maaling mga 65 to 68% ang voters turnout na ina-expect natin. Sana mas mataas pa dyan, Ma'am Ani, ang maging resulta. Now, Chairman George, ilan po ba ang mga kandidato na kanilang pagpipilian sa kanilang pagboto bukas? At ano-ano po ba ang mga paalala o panuntunan ng COMELEC para sa mga boboto dito po sa special elections? Ma'am Ani, ang nag-file po ng Certificates of Candidacy ay 7, subalit may isa pong nag-withdraw na kandidato kung kaya 6 na lamang ang natitira. May mga kumalat na mga maling balita, fake news, or misinformation na meron daw na disqualify na isang kandidato pa. Hindi po yan makatotohanan. May nag-file ng kaso laban sa isang kandidato pero wala po kaming desisyon na tinatanggal o dinidisqualify yung isang kandidato na yan. So again, sa mga kababayan natin sa ikalawang distrito ng Antipolo, 6 pa rin po ang kanilang kandidato. Babara lang po dahil nga siyempre mamayang gabi magsisimula na yung ating tinatawag na liquor ban. Meron pa rin po tayong gun ban. At the same time ay yung pong pagbibigay ng mga mga sample ballots, yung mga pangangampanya pa ay bawal na ngayong araw na ito, Ma'am Ani. At siyempre, sa ating mga kababayan, total wala naman pong kakailanganin i-memorize at total isa lang ang kanilang iboboto at pipili lang sa 6. Hindi naman nila kinakailangan magdala na ng kodigo, wag na magdadala ng mga ballpen. Meron na rin naman tayo mga ballpen lahat dyan. At hindi naman po kailangan na magdala rin ng valid ID dahil basta nandun ang pangalan nyo sa listahan, kayo po ay makakaboto. Kung kaya nga lamang, mas magandang meron na rin tayo na nakahanda kung sakasakaling merong mag-question ng ating pagkakakilanlan o kung may nagsabing hindi naman daw tayo. Halimbawa, yung botante na yan. Okay. Chairman George, anong oras po ba magsisimula ang botohan? At anong oras din po magtatapos? Dapat po, Ma'am Ani, ay alas 7 yan ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang halalan po dito sa ikalawang distrito ng Antipolo ay manual na halalan. Hindi po ito automated election, kaya alas 3 lamang ito matatapos. Kaya nga lamang, tayo po mula noong 2025 elections ay nagsagawa na ng tinatawag na early voting hours para sa ating mga nakatatanda, sa mga may kapansanan at mga nagdadalang tao, kung kaya sila po exclusively ay pabobotohin natin mula alas 5 ng umaga
hanggang alas 7. Option lang po yan sa kanila kung sakaling sila'y maagang nagising o gustong pumunta ng maaga sa mga presinto. So 5 to 7 kanila po yan, pero yung regular na botante mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Okay, Chairman George, yung po mga mananalong kandidato, kailan po ba yung target na proclamation nyo dito? Dahil ito po yung manual na halalan, Ma'am Ani, maaaring hindi po mangyari ang proklamasyon sa gabi bukas. Alam niyo po, hindi katulad ng automated election, ay wala pang isang oras. Alam na natin ang resulta at pwede na magproklama na kaagad. Inaasahan po natin ang proclamation ay maaaring mangyari kinabukasan. Ang pinaka-earliest niyan, mga alas 11 ng umaga hanggang mga alas 2 ng hapon naman ang pinaka-latest natin. So the next day pa po ang mangyayaring proklamasyon dahil alam niyo po kahit 8 barangays lamang sila, meron din po kasing mga barangays doon, Ma'am Ani, na malalayo. Hindi po yung katulad ng ibang barangays dito sa Metro Manila na magkakalapit lamang. Okay. On another note po, Chairman George, nag-issue na po ang COMELEC ng Energy Conservation Protocol. Tell us something about this. At ano po ba sa COMELEC? Ano ba yung ipatutupad na mga working arrangement dito sa 4-day work week, Chairman George? Ma'am Ani, sapagkat ang COMELEC po ay sadyang nasa rurok ng ating paghahanda para sa mga halalan. Medyo madami po tayong halalan ngayong 2026 kahit na ang eleksyon pa ng nasyonal ay sa 2028 mangyayari. Katulad nga po itong ating eleksyon para bukas, diyan sa Antipolo, meron po tayong Bangsamoro Parliamentary Election na maaaring mangyari ng September dahil yung batas po ay hindi pa, yung panukalang batas ay hindi pa nagiging batas sa kasalukuyan. Hinihintay pa rin po natin yan. At syempre pagkatapos po isang buwan lang noon, meron po tayong barangay and SK election. So ayaw po natin maunsyami naman yung ating pong paghahanda kung kaya talagang minarapat pa rin namin na 5 araw ang aming pong pasok. Kaya nga lamang bilang ating pong partisipasyon at pakikisama sa ating pong pamahalaan at sa ating bayan para makatipid naman, katulad halimbawa nga sa kuryente, pagpapatay ng mga aircon 2 oras bago matapos ang opisina, at siyempre yung mga hindi naman ginagamit na mga kwarto, opisina, ay dapat papatayin yung mga ilaw. At the same time, kung kakayanin yung carpooling, hindi namin papagamit yung mga ibang sasakyan ng komisyon kung hindi naman kailangan. At siyempre, pag may mga meeting, Ma'am Ani, hindi na po kailangang personal na pupunta. Pwede naman kung Zoom lang, yan na lang po yung gagawin. So at least po, yung mga payak na ganyang contribution sa aming palagay, kahit paano makakatulong upang maibsa naman yung ating problema sa enerhiya. Okay. At this point po, Chairman George, paalala lamang po sa mga boboto bukas para sa special elections diyan po sa 2nd District ng Antipolo. Maraming salamat, Ma'am Ani. Alam niyo po, lagi paulit-ulit natin sinasabi, ito pong halalan na ganito, huwag mamaliitin sapagkat ito po'y part ng ating demokrasya. Walang halalan, ay mawawalan po ang ating pong demokrasya at makakapamili ng panlider para sa ating bayan. Maaaring ito'y kongresista lamang, pero napaka-importante po dahil yan po yung representante natin sa ating kongreso. Huwag tayo magpapabili ng boto. Kinakailangan ang pagboto natin malaya, base sa puso, base sa ating konsyensya. Laging isasama ang Diyos pag tayo ay boboto at maglalagda at susulat sa ating mga balota. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Keep safe po, Chairman. Maraming salamat po, Ma'am Ani. Mabuhay po.